Our scripture reading is from 1 Samuel chapter 3, verses 1 to 11 and verses 19 to 20. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord where the ark of God was. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." And he ran to Eli and said, "Here I am. You called me." But Eli said, "I did not call. Go back and lie down." So he went and lay down. Again the Lord called, "Samuel." And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am. You called me." "My son," Eli said, "I did not call. Go back and lie down." Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. A third time the Lord called, "Samuel." And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am. You called me." Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So Eli told Samuel, "Go and lie down, and if he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" So Samuel went and lay down in his place. The Lord came and stood there, calling as at the other times, "Samuel, Samuel." Then Samuel said, "Speak, for your servant is listening." And the Lord said to Samuel, "See, I am about to do something in Israel that will make the ears of everyone who hears about it tingle." The Lord was with Samuel as he grew up, and he let none of Samuel's words fall to the ground. And all Israel, from Dan to Beersheba, recognized that Samuel was attested as a prophet of the Lord. Good morning. Today is Sunday, June 7. The purpose of this series is for us to learn and imitate the good things that being exemplified by the men of God. Bago po yun, gusto kong gumawa uli ng konting direction para sa ating mga churches, lalo na sa Miracle Revival Churches of the Philippines. Lagi kong sinasabi na pwede natin gamitin yung ating pananampalataya maging bold tayo to really proclaim the Word of God at magsama-sama tayo sa isang lugar. Pero is it worth the risk? Alam niyo, ang napansin ko dito, marami ang sumusubok talaga, marami ang gustong magpatunay. Ano ba ang pwede natin patunayan sa mga panahong ganito? Ano ba ang mangyayari kung napatunayan natin nakapag-service tayo but we have put the risk of allowing our members to get exposure from the virus? Yun ba yun? Tanyag tayo kasi nakasurvive tayo ng worship service natin na walang naapektuhan. Paano kung may naapektuhan? Is it worth the risk na mag-service tayo? Kaya siguro, antay lang tayo ng konti. Tsaka let's look at for the precedence, Pag may mga gumawa niyan sa ating area at walang na-infect sa kanila, siguro mga 3 to 4 Sundays walang na-infect sa kanila, siguro malinis na yung lugar, malinis na rin yung mga tao. So, pwede na tayong mag-expose sa bawat isa. Well, of course, we follow yung guidelines o protocols ng social distancing. So, mahalaga dito yung pag-iingat kasi, alam nyo, yung sa Germany, yung sinasabi ko, tinapangan ng pastor na nag-service sila O ano nangyari? Yung service nila after that Sunday, 100 members got infected. 100 na, hindi ho isa, 100. Nasaan na yung patutuon ng iglesia na yun? Tsaka, sino ang sisisihin ng mga tao kung nagkaroon ng infection? So, sa ating mga pastor, nasa atin yung control Kung tutuusin, napakagandang time din ito for us to know the commitments of our members. Kasi yung mga totoong membro mo, kahit nasa online lang kayo o kaya nagsishare ka lang sa using the cellphone sa social media, sa Facebook
o video chat ka sa Messenger, alam niyo, nagpapatunay yun na yung mga membro mo ay membro mo talaga kasi they follow you eh. They hear you, they follow you and obey you. Yung hindi mo talaga membro, talagang sa panahong ito, hindi na sila kukonek sa'yo. So, hindi natin sila kinakailangang, it is not ours to keep them. So, bahala na sila. Bahala naman tayo doon sa mga kawan o mga tupa natin na nagpapasakop sa atin at nakikinig sa atin. So, yun lang po. Stay safe. Always wear your mask. Ngayon, wala tayong mask dito kasi nasa studio ko, no? At natutuwa ako na nakalabindalawang linggo na tayo na naligtas tayo ng Panginoon. Oh, praise God! 12 Sundays na tayo ay na-spare ni Lord. Ilan na, Pastor? 14? 13. 13 Sundays na pala tayo na na-spare ni Lord. Salamat sa Panginoon. Kung di pa siya babalik at makakabalik naman tayo sa normal nating galaw at pamumuhay, palagi ko mas exciting yung ating mga susunod na mga linggo sa loob ng simbahan. Okay, let's go to our topic for today. It's all about another hero in the Bible. His name is Samuel, the man who hears God. Our scripture memory verse is found in 1 Samuel chapter 3, verse 9. Actually, tatlo yung scripture memory verses natin eh. Pero ito muna sa verse 9 ng 1 Samuel chapter 3. Sabi rito, So Eli told Samuel, Go and lie down, and if he calls you, say, Speak, Lord, for your servant is listening. Sabihin nga natin yan, Speak, Lord, for your servant is listening. So Samuel went and lay down in his place. Yan. So another verse is found in 1 Samuel chapter 15, verse 22. So yung nauna, Speak, Lord, for your servant is listening. Dito ang sabi dito, But Samuel replied, Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice. To heed is better than the fat of rams. Yan. Explain natin yan mamaya para matutuwa kayo kung anong ibig sabihin yan. Tsaka yung paborito kong versikulo doon sa 1 Samuel 16:7. Medyo advance yun, nung mas malayo. Ang sabi doon, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Meron siyang meron siyang pakahulugan na malalim sa atin kasi tayo, yung sa Itbulaga, meron silang segment doon, yung huwag judgmental, di ba? Pero dito sa 1 Samuel 16:7, sabi niya, Do not look at the outward appearance. For man look at the outward appearance, but God looks at the heart. So, sa lahat ng ating pag-aaralan ngayon, tandaan natin, ang bottom line, ang nakakaalam na talaga kung sino tayo, ay tayo tsaka ang Diyos. Kasi siya lang ang nakakakita ng ating puso. Okay, let's go back to Samuel. Samuel was no ordinary man, because he was made to be born in a miraculous and was destined to become the greatest judge of all judges and the pioneer prophet of the time of kings. Nag-umpisa siya kay King Saul, yung unang hari ng Israel. And bago po siya mawala, siya pa din ang nag-ano kay King David, the man after God's own heart. Yan. So, kung pag-uusapan natin yung era na yon na nabuhay si Samuel, it was in a time when God is no longer speaking to the nation of Israel. So, there is a very clear message about this. God stops speaking when we begin sinning. Humihinto ang Diyos na mangusap kapag tayo ay nag-uumpisang magkasala. Ang bayan ng Israel ay hindi ho basta nagkakasala. Talagang they were involved in idolatry, there is spiritual laxity. Talagang isinantabi na nila ang Diyos, kaya ang Diyos nanahimik din. Naalala ko yung sa silent period, naalala niyo ba yung last book ng Old Testament, which is Malachi? Ang first book ng New Testament is Matthew. From Malachi to Matthew, yun ang silent period. Walang sinasabi ang Diyos, tahimik siya. Ilang daang taon ba yun, kuya? 400 years sa tahimik ang Diyos. Silent period. Walang salita talaga.
Ang ginawa ng mga tao, nag-iimbento sila ng ng mga salita ng Diyos. Yan. Yung sino ba yung mga si Sira, yung sa kay Maccabees, yung mga apocryphal books. Well, they tell about historical things or siguro mga kaganapan ng mga panahon na yun na acceptable naman. Pero may mga doktrina doon talaga na walang kinalaman ng Diyos. May mga patutuo doon na sinasabi na hindi naman sinabi ng Diyos because it was a time when God was so silent. He did not speak anything. Talagang wala, tahimik lang ang Diyos. Yun ang most insecure status ng tao. Yung tahimik ang Diyos at hindi siya nagsasalita at hindi siya gumagabay sa mga tao. Pag ikaw ay walang naririnig, kagaya sa bahay, alam mo sa bahay, yung mga bata, yung mga anak natin, ang pinaka-insecure moment ng kanilang buhay ay yung hindi kumikibo yung kanilang mga magulang. Oo. Kahit pa sa mga estudyante, di ba? When was the time that the teacher is silent? When we have our test, di ba? Pag ikaw ay nag-exam, tahimik yung teacher, di ba? Kaya siguro, isa din doon yung kaya hindi nagsasalita ang Diyos. Nasa kalagitnaan tayo ng pagsubok O tayo ay nakasalang sa panahon ng pagsubok ng ating buhay. Kaya hindi siya nagsasalita. Pero sa akin, kung ang Diyos ay hindi na nangungusap sa iyo, something is wrong, di ba? Something is wrong. Kung hindi na nangungusap ang Diyos sa panahon na ito, siguro masyadong malalim ng ating panahon sa pagkakasala ng mga tao sa ating Diyos. Kaya dapat isalang na tayo sa panahon ng krisis. Kagaya nitong pandemya, talagang dito, ang sinubok dito, yung pasensya, yung kakulitan ng mga tao talaga. Talagang ayaw nilang pasaway, talagang ayaw nilang pasupir. So, pag-aaralan natin ngayon kung ano yung naituturo sa atin ng buhay ni Samuel. At sa kaya na sabi ko, the reason why we are studying the life of these heroes of the Bible is for us to learn and imitate. Matututo tayo, gagayahin natin yung mga magaganda, kahit pa yung mga hindi maganda, may matututuhan tayo doon. At huwag natin gagayahin, siyempre, ang gayahin natin yung magandang nangyari sa buhay nila. So let's start with the first three learnings that we can get from the life of Samuel. The first one is, he was conceived and influenced by a godly mother. Ayan. So matututuhan natin dito yung influence ng magulang sa anak. Si Hannah ang nanay ni Samuel. He was influential in the life of Samuel. He prays to God and trusts God with her condition. Kung babasahan mo yung 1 Samuel, chapter 1, beginning chapter 1, and mag-proceed ka, the following chapters, you will learn talaga na even during the time that God was so silent, may mga tao na inihanda na ang Diyos. May mga tao inihanda ng Diyos. He was returned, actually Samuel was returned to the temple after nung miraculous conception niya. Kasi yung sabi po doon sa binasa natin kanina sa 1 Samuel chapter 1 verse 5, talagang gumawa ng himala ang Diyos dahil una, ang Diyos ang nagsara ng sinapupunan ni Hannah. Hindi basta siya may depekto, wala siyang depekto. Pero sinara ng Diyos yung kanyang sinapupunan. Ano kayang dahilan ng Diyos? Bakit sinara yung womb ni Hannah? Para ba siya laitin ni Penina, yung isang asawa ni Elkanah, yung pinaka-asawa nila, Kasi dalawa silang asawa si Penina at si Hannah ni Elkanah. Yan, Basahin niyo po, napakaganda ng kwentong ito. So, nung napanganak na si Samuel, based on her vows to God na ibabalik niya rin ang bata sa Diyos. So, Samuel was returned to the temple when he was 11 years old. So, merong winning process sa kanila. Ang winning time is siguro ganun, hanggang 11 years old. Si Lord, nung siya ay natagpuan ng magulang niya, nagbabasa ng scripture sa temple, ay according to some commentaries, 12 years old siya nun So, he was already weaned. Hindi na siya pumunta sa magulang niya, nagbababad na siya doon sa templo. So, mapapansin niyo rito na pinahalagahan maigi ni Hannah yung pagsasanay sa kanyang anak na si Samuel. It reminds us the importance of training our children before we send them out from our homes. Kasi yung mga bata, pero sa setup natin dito sa ating bansa,
age 4 ba o 5, nag-aaral na yung bata, lumalabas na eh. Doon sa paglabas niya, natututo na siya doon na makipag-away, magsinungaling, makipag-struggle, o yun ang mga marami ng exposure yung mga bata sa mga bagay ng mundo eh. O ibang mga standards sa mga ibang pamilya, o kaya mga ibang pamantayan, ibang mga frame of minds, na kapupulutan nila pag lumabas sila. So, ang magulang dapat, habang nasa kanya ang kanyang anak, kailangan i-train niya, kailangan sanayin niya, kailangan hubugin niya ito kasi pag makamit niya yung 75% that the parent would be able to bring about yung foundations, good foundations do sa buhay ng bata. Pag lumabas siya, at least kahit may 75% na naitanim sa kanya, pag lumabas siya, hindi na siya mapupulyot ng mundo. Kasi malakas na yung pundasyon niya eh. O, di ba? Kaya yung bata, hindi mo siya kinakailangang turuan na magsinungaling eh. O kaya makipag-away. Nasa intrinsic nature ng tao na to survive, gagawa na siya ng mali. Yan. Pero pag ikaw naturuan mo yung anak sa murang gulang niya, mauhubog mo siya sa takot at pagsunod sa Diyos eh. Yun ang mag-iingat sa kanya pag lumabas na siya sa iyong tahanan, sa iyong bahay. So, Hannah was right when she sent Samuel to the temple at the age of 11 kasi bilang isang godly mother, palagay ko nagawa niya ng gusto yung kanyang tungkulin para sa kanyang anak. Time and time again, God works in mysterious ways. He can show favor and kindness whom He chooses to give it. Dito tignan niyo maigi, tahimik ang Israel, tahimik ang Diyos. Pero yung sovereign will ni Lord, yung sovereign power niya, nandun pa din, naka-stretch yung dalawang kamay niya from start to finish para gawin niya yung kanyang layunin. Yun ang napakaganda at napakagaling sa Panginoon eh. Kahit anong nangyayari sa bandang huli, yung maganda pa din. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not harm you, plans to give you hope and a future. Meron pa ding magandang kalalabasan doon sa mga pangit na nangyayari sa atin. Balikan kong basahin sa inyo yung 1 Samuel chapter 1 verse 5. Kasi dito, when God gives a miracle, something good is about to happen. Pag kumilos na ang Diyos at gumawa siya ng himala, may magandang mangyayari sa atin. Ito, sabi sa 1 Samuel 1:5, But to Hannah, He gave a double portion because He loved her, and the Lord had closed her womb. Yan. It was purposely set to reveal God's sovereignty and fulfill His purposes in the end. Minsan alam mo yung may nangyari sa yung pangit, may nangyari sa yung mali. Minsan nalulubog ka sa isang bitag. Minsan yung para bang ikaw mahal mo naman ang Diyos. Pero bigla na lang, alam mo yung bigla kang na backslide, bigla kang umatras, di ba? 10 steps back, 2 steps forward, Backslider ka ba din, di ba? Naliko ka ng landa, sabi mo, Lord, bakit nangyari ito sa akin? Alam mong mahal na mahal kita. Pero don't worry, kasi the sovereign will of God will show us that the purpose of the Lord shall prevail in the end. Yun pa din ang mangyayari. Kaya, bigyan ko kayo ng isang halimbawa, yung lalaki na pinanganak na bulag. Doon sa John chapter 9, verse 1 to 3. Ito, basahin ko sa inyo. Sabi niya rito, As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, Neither this man nor his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the works of God might be displayed in him. O, di ba? Wala siyang kasalanan pero pinanganak siyang bulag. Di rin kasalanan ng mga magulang niya na naging bulag siya. Sinadya ng Diyos na siya ay maging bulag para sa bandang huli, maipakita, ma-display. Ano ba sa Tagalog yung display? Maihayag yung napakagandang plano ng Panginoon sa buhay natin. Probably you are in the same dilemma now. You are having problems like your business. Alam nyo na nagkukwento ko si Jamela, kinukwento niya yung mga experiences ng mga kabats niya no nagnegosyo. Talagang nagbagsakan sila. Pagkausap nga niya, umiiyak daw sa kanya eh. Nagsusumbong sila nung kalubihan nila. Hindi lang naman yung ganun eh. Hindi lang naman sila, halos lahat sa buong mundo nangyari yun eh. Yung iba namatayan ng mahal sa buhay. Di ba? Iba nahiwalay sa kanilang pamilya. Kahapon lang yung news na yung sa Amerika di ba, hindi na nila nakita yung kanilang
kamag-anak nung nagkaroon ng COVID-19 siya, tuloy-tuloy na yan. Binigay nila sa kanila, nasa urn na, nasa lalagyan ng abo. Biro may mga ganong trahedya, no? Minsan, pag tinitignan natin yun, parang hopeless tayo eh. Parang wala tayong magagawa doon sa sitwasyon. Nandun tayo sa gitna mismo ng matinding problema. Pero sasabihin ko sa inyo, siguro tatanungin ang Diyos bakit nangyayari yon. Hindi nyo ho kinakailangan tanungin ng Diyos. You don't need an answer. You need a miracle. Kasi yun ang plano niya eh. Pag may nangyayari sa ating mga odds in life, pag may dinadaanan tayo, nagsasabi lang ang Diyos, merong susunod na mangyayari. God is going to start a miracle in your life. Probably a miracle that would set you free from any bondages, a miracle that will give you more blessings in life. Dapat yung tingin natin sa Diyos yung pangkalahatang kapasyahan ng Diyos sa buhay natin. Yung devotion ni Hannah, ang nagsalba, hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang bayan, sa pamamagitan ng kanyang anak. Ito, basahin ko po sa inyo. When you start with God, you start it right. Ano man yung pagdadaanan mo, ano man yung mga masisikip, makikitid, mahihirap, malulupit na mga pinagdaraanan mo, huwag kang kung saan pumaling. You start with God. Because when you start with God, you start it right. Tama ka pag sa Diyos ka nag-umpisa. Dito po sa verse 10 and 11 sabi dito, in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. And she made a vow, saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Parang si Samson, kinonsecrate siya ng straw, kaya hindi pinaputulan ng buhok. Pero, ang ibig sabihin, gumawa ng pangako si Hannah, na sabi niya, kung bibigyan mo ako ng anak, ibibigay ko rin sa'yo. Ang kausap mo dito, ang Diyos di ba? Pag madilim na ang iyong kapaligiran, pag parang wala ka ng pag-asa, lumapit ka sa Diyos. At ang Diyos na nakakaalam ng lahat na iyong pinagdadaanan, magbibigay sa sayo ng bagong pag-asa. Wala ka naman puhunan dahil ang puhunan mo, pinakapuhunan mo, ay ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan. So ang gagawin mo lang ay i-drone mo yung kapangyarihan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung awa ng Diyos, para sa iyong kalagayan. So minsan, nangangako tayo, hindi po masamang mangako Sabi ng Ecclesiastes chapter 5, huwag kang mangako kung hindi mo tutuparin. Hindi ibig sabihin na hindi pwede mangako. Pwede kang mangako, pero tuparin mo. Yun ang ibig sabihin nun. Nakita ng Diyos ang puso ni Hannah, kaya nakapag-umpisa siya ng tama At sabi po doon sa kwento, na kung babasahin natin, akala ni Eli ay naglalasing siya kasi umiiyak-iyak siya gano'n. Sabi sa kanya, sige, umuwi ka. Napakinggan na ng Diyos ang iyong panalangin. At umuwi siya, pagkatapos nun, siya ay nagbuntis. At sa madaling salita, naisilang si Samuel. Tinupad ng Diyos yung kanyang hiling. Tama lang na dapat tayo ay sa Diyos tumutungo pag tayo ay merong mga kagulumihanan sa buhay at meron tayong malaking pangailangan. Huwag tayong kung saan-saan pupunta at aasa. Sa Diyos lang tayo pumunta dahil siya lang ang makagagawa ng himala sa ating buhay. So God honors the prayers and wishes of the godly mother. Alam nyo, as godly parents, kung tayo ay nasa Panginoon, wala nang higit pa sa pagiging importante na ating mga anak sa ating buhay. Dapat bigyan natin sila ng malaking importansya. Alam niyo kung bakit? Kasi nire-reflect din dito yung pagkakatiwala ng Diyos sa atin Sino ang sasagot sa susunod na henerasyon kung hindi natin maingatan ang ating mga anak? Doon sa Psalms 127, basahin niyo po yun pagkatapos kong mangaral. Psalms 127, inumpisahan siya, sabi nga children are a gift from God and a reward. Just like arrows in the hands of the warrior. So is a man, parang gano'n na he is blessed when his quiver is full of them. Pag marami kang anak, marami kang palaso na ipangsasagot, sabi gano'n, ipangsasagot doon sa gate of the city.
So, the Bible is talking about the next generation eh. If we are good in our own generation, the next generation should be better. Kasi they should be better off than us. Kasi tayo yung maghahanda sa kanila eh. Ihanda natin sila, di ba? So, natutuwa ang Diyos pag lalapit tayo sa Kanya, lalo na when it pertains to preparing the next generation, our children. Natutuwa ang Diyos. Kaya, sabi po sa verse 20, chapter 1, so in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I asked the Lord for him. Hiningi ko kasi siya sa Diyos. Ano ang hinihingi mo para sa iyong anak sa Diyos? Anong hinihingi mo? Marami tayong hinihingi pero alam nyo, na-observe ko, no? Bihira ang magulang na humihingi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Nalala ko nung bago kami magpamilya ni Mrs., nag-usap na kami eh. Sabi namin na kung hindi ka masisisaryan, mag-anak tayo hanggang 8. Pumayag naman siya. Oh. Kaya lang, nasisaryan siya una kay Pastor Jerome eh. So, 3 na lang, sabi ng doktora namin, hanggang 3 na lang para makapagturso ka ng gusto sa ministry mo. So, nung lumabas si Pastor Jerome, dinedicate namin siya sa Panginoon. Sabi namin, Lord, kahit ano pong mangyari, itong aming anak, maglilingkod ito sa'yo. O yan ang sabi namin sa Panginoon. Tapos nung nagbuntis uli si Mrs., sabi namin ni Mrs., sabi ko, siguro maganda meron tayong teacher na anak at makapag-asawa siya ng pastor. So yun ang pinag-pray namin eh. So yun ang nangyari, pinanganak si Janelle, tapos in the course of time, di nakatapos siya sa kolehiyo, naging board passer siya ng education. So, galing niya magturo eh. Pero, nakapangasawa siya ng pastor, kaya sa bahay siya ngayon, nagtuturo siya ng mga anak niya. Yung pangatlong anak namin, sabi ni Mrs. siguro yung pangatlo nating anak, ipanalangin natin na siya yung magpi-finance sa atin kasi wala tayong ibang source eh. Hindi naman forever yung ating trabaho, kaya sabi niya maganda kung ang ating magiging susunod na anak ay maging successful businesswoman o businessman. Akala ko lalaki yung pangatlo kong anak kasi naghanda na ako ng pangalan, Jeremiah Jan eh. Jamela Jean naman yung lumabas. Pero sa ngayon po nakikita ko yung panalangin namin, yung hiningi namin sa Diyos para sa aming mga anak, yun po ang ginawa ng Panginoon. Yun ang ginawa ng Panginoon. Kasi ang Diyos, natutuwa siya kapag ikaw ay nagbibigay ng malaking importansya sa iyong mga anak. Bakit? Kasi sila yung susunod na henerasyon eh. At sabihin ko po sa inyo, kung tayo ngayon ay nakakapakinig sa Diyos, nadidireksyonan tayo ng Diyos, dapat yung susunod na henerasyon, meron din pangungusap ang Diyos sa kanila kasi kawawa yung henerasyon nila pag walang magsasalita mula sa Diyos eh. Di ba? So yung inaasahan natin na tayo bilang godly parents, tayo man nakakilala sa Panginoon, tayo yung kakasangkapanin ng Diyos na maghanda ng mga susunod na henerasyon na ang Diyos ay mangungusap sa kanila. Tandaan ninyo, si Samuel ay hindi basta isang ordinaryong bata. Siya ay bata na hinasa ng magulang at hinasa sa templo at nakapakinig ng boses ng Diyos. Pabiro mo yan, ano? So, walang makakagawa kundi yung mga magulang. Okay? So, what do you ask God today that will create a miracle in the life of your children? Are you godly enough for God to hear you? Sige po, nasa pangalawa na tayo, no? So, ang pangalawa po, he first listened to God before he spoke for God. Lumaki na si Samuel eh, laking templo na siya. Pero ang isang prinsipyo na panuntunan natin na makikita sa buhay niya, kinakailangan makapakinig muna siya sa Diyos bago siya makapagsalita para sa Diyos. So his first priority is to consult with God. When you know what to do and confident that you have the answer, the last thing for you to do is to consult God. Diba? Tama yon. Marami sa atin yung magagaling, lalo ngayon, time talaga na nag-increase ang knowledge ng tao, no? Hindi tayo lito eh. Maalam tayo eh. Ang problema lang, hindi tayo marunong. Magkaiba yung marunong sa maalam. Yung maalam, you have full of knowledge. You base things based on knowledge. Pero yung karunungan is based on experience and the experiences of others. Yun ang kulang tayo.
Kaya minsan ito yung nagiging problema sa bahay, di ba? Yung mga anak nagdudunong-dunungan sila, pero totoo nang kulang sila ng karanasan. Meron silang alam pero wala silang karunungan. Dito, ito ang unang pamantayan ni Samuel. Kinakailangan bago ang lahat, magkonsulta muna siya sa Panginoon. So Samuel showed how important for him to hear from God before doing anything else. And he does it well in prayer. So kung gusto mo talaga na ikonsulta ang lahat sa Panginoon, you have to come to God in prayer. Bakit? Sa prayer ba, sino ba nagsasalita? Di ba tayo palagi? Hindi naman yun ang prayer eh. Ang prayer kasi, may time for you to speak and a time for you to listen. Pero God will not speak to you not unless you speak to Him first. Tell all what you want. Tell all what you've got. Rely on God's leading and direction. And God is going to speak to you. Yan ang proseso ng Panginoon eh. Hindi pwede yung may ginagawa ka ibang kaabalahan tapos sabihin mo, ba't ang Diyos hindi nagsasalita sa akin? Manahimik ka muna, tumigil ka. Humarap ka sa Kanya, tapos maghintay ka. At sasabihin ko sa iyo, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Doon magmamount si Lord ng bagong pakpak mo upang ikaw ay makasoar like eagle, ano? At makakalipad kang muli dahil ang Diyos, ang gusto niya, direksyonan tayo, gabayan tayo. Ang sino mang lumalapit sa Diyos pag humihingi, kumakatok, at naghahanap, ay hindi binibigo ng Diyos. So Samuel was a great man of prayer. And his people respected him for it. Tignan natin dito sa 1 Samuel chapter 12, verse 19 and 23. Ang sabi niya rito, and all the people said to Samuel, pray for your servants to the Lord your God, that we may not die, for we have added to all our sins this evil, to us for ourselves a king. Talagang respetado siya na kaya niyang lumapit sa Diyos on the behalf of His nation. Kaya sabi na, ipanalangin mo kami sa Diyos. Propetang Samuel, yan. So even though Samuel was aware of the evils in Saul's life, he never stopped praying and mourning for him. Doon nga siya tinagpo ng Diyos, sabi niya, bakit ba ngumungoy ka pa dyan? Bumangon ka, sabi niya ganon. Hayaan mo na yung si Saul, bumangon ka at ikaw ay mag-anoint ng bagong hari. Talagang hindi niya nililet go basta-basta ang isang tao na nirerespeto niya. Yan ang magaling kay Samuel eh. Yung tinalaga ng Diyos na una si Haring Saul, di ba? Siya yung unang inanoint na king ng Israel eh. Kahit naging masama siya, naging pasaway siya, ang naging ugali ni Samuel ay hindi labanan siya o mag-rally o ano man ang gawin o mag-smear campaign. Ang ginagawa niya, pinagpipray niya na magbago yung hari. Hanggang matagpuan siya ng Diyos na umiiyak siya para kay Saul eh. Ilan sa atin ang gano'n na matatagpuan ng Diyos na iniiyak natin sa Panginoon yung tao na gusto nating magbago. Di ba? So, imbis na magsalita tayo ng masama laban sa kanila, kung yan ay magulang natin, kung yan ay kasama natin sa trabaho, o kasama natin sa church, o kasama natin sa buhay, imbis na magsalita tayo dinadaan natin sa panalangin. Tell you ko, yun ang ginagawa natin, pinapanalangin natin yung mga tao, yung sabi ng Panginoon, di ba? Ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo, pagpalain mo yung mga sumusumpa sa iyo. Talagang malaki ang ginagawa ng Diyos pag lumalapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sa chapter 12, verse 23, itong sabi, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord by failing to pray for you. And I will teach you the way that is good and right. Ang conviction ni Samuel talaga ay yung panalangin niya na wag siyang pumalya. Hindi siya papalya na hindi manalangin. Kaya alam niyo, napansin ko dito, he prays for people and mourn for them to change. Talagang he just pray for them. Doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 40, sabi ni Apostle Paul ganito, and we urge you brothers and admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. Si Apostle Paul naman, ang approach niya, yung tamang pagtrato sa mga tao na dapat baguhin ng Diyos. Nagwawala na nga sila di ba? And you don't know where they are coming from. Bakit sila nagwawala? Nagwawala na nga sila, tapos gagawin mo,
i-judge mo pa sila. Di ba? Sabi mo, wawala na yan eh. O, so, anong gagawin natin? Sabi ni Apostle Paul, i-admonish natin sila, encourage natin sila, tulungan natin sila, at magpasensya tayo sa kanila. Yun ang ano ni Apostle Paul eh. Pero siyempre, bukod sa lahat ng yan, mas maganda yung lumuhod tayo sa panalangin doon sa tao na gusto natin mabago na Diyos. Kung yan ay anak mo, alam nyo, ang Diyos napakadaling sumunod. Pag lumuhod tayo para sa ating mga anak, ang dali niyang pakinggan ang ating mga panalangin. Ilan sa ating mga magulang ang lumuluhod talaga para ipanalangin ang ating mga anak. We should make mention of them every night before we sleep. Kasi si Lord nakatingin sa atin eh. Ang tinitingnan sa atin yung preparation natin for the next generation, how we go about preparing our children to be an answer to the next generation challenges. Mahalaga sa Panginoon yun, kaya dito mag-pray tayo na mag-pray. So the question is, who do you pray for unceasingly and never quit until you see the person is changed? So kung may kilala ka na tao na kailangan maipanalangin siya ng gusto, dapat yun ang gagawin mo. And dito sa life ni Samuel, obedience to God's word is his top priority. Alam niya, pag pinag-uusapan yung kanyang pagiging, yung pakikinig niya sa Diyos, ang nasa isip kaagad niya, sundin ang anumang sasabihin ng Diyos sa kanya. Ayan. To Samuel, God's command is first and foremost. It is a requirement when you want to speak for God. Kinakailangan, bago ka mangusap para sa Panginoon, ikaw ay mayroong puso na susunod sa Panginoon. Kasi sasabihin ng mga tao, kita mo siya, nagsasalita siya mismo, hindi niya sinusunod. So tayo dapat ang unang susunod. Sa 1 Samuel 15:22, sabi dito, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Kita nyo rito yung verse, meron siyang nire-reveal dito is, merong diversionary tactic yung mga tao eh. O tayo eh, di ba? Ang issue dito yung obedience eh. But what did we do? We do penance, we do sacrifice, we do giving. But the real issue remains, Will you obey God? Yun ang palagi yung issue eh. Susundin mo ba kung ano ang sasabihin ng Diyos sa'yo? Kaya minsan, yun ang pumipigil na mangusap ang Diyos sa atin. Tandaan natin yung second, scripture memory verse. Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Kahit anong pakita mo ng pena, sacrifices, giving, di ba? Dinadivert mo yung issue ng obedience, kung ano yung ginagawa mo, ang Diyos nakatingin pati sa puso mo, tinitignan niya kung ikaw ay susunod eh. Pag nakita niya na hindi ka naman susunod, hindi na lang siya magsasalita sa'yo. Doon tayo natalo. Doon tayo na-defeat. Kahit yung ating mga anak, doon sila natalo. Kung hindi natin sila na-train na sumunod sa Diyos, hindi na mangungusap ang Diyos sa kanila. Okay? So if you don't want to obey, you probably don't want to hear it first. Yan. So, bakit nga ba kailangan makapakinig kung hindi mo naman susundin, di ba? Now, what is God's response? God answers him in return. When you listen to God first, He listens to you and answers you. Pag nakinig ka sa Diyos, ang Diyos ay makikinig din sa iyo at sasagutin ka. Yun ang napakaganda, no? Kailangan makinig tayo sa Diyos eh. Ano ba napakinggan natin lately mula sa Panginoon? Itong si Samuel he was considered by many as the greatest judge, Actually, siya yung huling judge among the judges of his time. Siya yung huling judge but the greatest judge, At isa pa po dito, si Moses, inihilera siya kay Samuel dahil silang dalawa, two of Israel's greatest intercessors. Ibig sabihin nito, talagang bago sila kumilos, kinakailangan muna na makapakinig sila sa Diyos bago sila magsalita para sa Diyos. Balikan ko yung ating mga anak. Malapit nang magbina tayo, iba natin mga anak. Yung ibang mga kasama natin sa church, binata at dalaga ng mga iba, nag-asawa na eh. Ano ang sinasabi nila sa kanilang henerasyon? Sila ba ay nakakapakinig sa Diyos? Ngayon, kung wala kayo narinig na sinasabi nila, yung karunungan nila, yung kanilang naririnig sa Panginoon, sa kanilang puso, pag nagbabasa sila ng Bible, when they make explanations, when they reason out, di ba, marinig mo rin yung wisdom nila nasa kanila, Kasi nagsasalita ang Diyos sa kanila eh.
Pero pag wala silang sinasabi, tahimik lang sila, they don't stand for anything else in this world, talagang passive lang sila, something is wrong with our children. Kinakailangan meron silang nasasabi sa panahon na ito. Meron dapat silang tinatayuan, pinaninindigan sa panahon na ito na narinig nila mula sa Panginoon base sa ating gabay sa kanilang buhay. Okay, yung pangatlo po na ating matututuhan, he was loyal and faithful to God. Yun ang pinaka-outstanding mark o karakteristik ng buhay ni Samuel sa kanyang panahon. Because God is first in his life. Probably that's an influence of the mother. However, it appears that even from a young age, Samuel's absolute allegiance was to God first. Naalala niyo yung time na talagang bata pa siya nun eh. At may sinabi sa kanya ang Diyos tungkol sa mangyayari sa anak ni Eli, yung the high priest. Siyempre, nakikisilong ka lang sa templo, no? Tapos, nangusap ang Diyos sa'yo na parurusahan yung anak ni Eli. Pero talagang una muna ang Diyos sa kanyang pagsunod eh. Una ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya kahit ano ang consequences ng kanyang pagsunod, bahala na ang Diyos. Kaya sinabi niya kay Eli agad-agad eh. Sabi niya, ito ang sinasabi ng Diyos para sa iyong tahanan. O, dahil sa kasamaan ng iyong mga anak, sila ay pupuksain, papaslangin ng Diyos. Ganon. Sabi naman ni Eli, sumagot yung high priest, sabi niya, mas alam ng Diyos ang mabuti, kaya bahala siya kung anong gagawin niya sa mga anak ko. Naging passive din yung tatay eh. At nangyari, it came to pass that what Samuel told the Eli, talagang eventually nangyari. So, hindi siya natatakot kung ano yung pinapasabi niya para sa mga may kinalaman, kahit pa itong mga to ay high priest o hari. Ganun ang ginawa din niya kay Haring Saul. Talagang dinidiretso niya si King Saul hanggang siguro sa time ng yung proseso ng pag-anon kay David. Talagang ganun din ang ginagawa niya. Because God's will is His only goal. Sabi sa kanya, tumungo ka na sa bahay ni Jesse at pahiran mo ng langis yung susunod na hari. So, sumunod siya sa Diyos. Tumating yung matipuno at talagang warrior na anak ni Jesse. Ang sabi ni Samuel sa isip niya, tiyak na ito ng susunod na hari dahil siya ay makisig, matipuno, at mukhang matapang na mandirigma. Tapos sabi ng Diyos, hindi yan lang napili ko. Tapos pinatawag pa yung isa. Ang sabi pa rin ng Diyos sa kanya, hindi yan ang napili ko. At doon sinabi ng Diyos, ang tao ay tumitingin sa panglabas na kaanyuan, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso. Ang sabi ni Samuel kay Jesse, meron ka pa bang ibang anak na wala dito? So, ang wala doon si David. So, pinatawag si David. Nung makita niya si David, doon niya hinira at pinahira ng langis upang siya yung susunod na anointed king of Israel. So, kahit po itong si Samuel ay talagang sa paningin niya namimiligro siya, pero sinunod pa rin niya ang gusto ng Diyos. Kung ano instruction ng Diyos, yun ang ginawa niya. Alam niyo, minsan yun ang experience natin sa buhay ng ating mga anak eh. O buhay ng ating negosyo, o buhay ng ating pinagtatrabahuhan. Minsan yung conviction natin na isasantabi natin, hindi natin nasasabi eh. Hindi mo alam kung bakit minsan parang nahihiya ka sa anak mo na sabihin mo yung mali niya eh. O direksyonan mo siya sa tama eh. May mga ganun magulang, yung kimi sila, hindi nila masabi sa anak nila yung direksyon nila sa kanila. So kung walang direksyon ng ating mga anak, saan sila kukuha ng direksyon? Sarili nilang direksyon? Mag-iimbento sila? Kailangan, tayo eh. Kung ano yung conviction na nilagay sa atin ng Diyos, yun ang sasabihin natin. Regardless of the consequences. Hindi masaktan kung masaktan. Di ba? Ang mahalaga, masabi natin kung ano yung conviction na nilagay ng Diyos sa atin ng Panginoon. Sa 1 Samuel 16:7, basahin ko sa inyo yung buo. Sabi niya rito, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Yan. So, he is loyal to God before any kings. Although he served under two kings, he chose to obey God without the fear of the consequences. At dito po sa ating huling verse, sabi dito sa 1 Samuel 15:22,
Sabi niya, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams." Obedience to God's word must always be our top priority. Balikan ko yung ating mga dinaanan na pinag-usapan. Nakakalungkot pero totoo po ito. Samuel was not able to bring his sons to serve God faithfully. Nabigo po siya doon eh. Ano ang pinatutunayan nun? Pinatutunayan po nun na kahit ang magulang ay maka-Diyos, ang ating mga anak ay may sariling kalooban na sinusunod. It does not guarantee that if you are spiritual, if you are godly, yung mga anak mo susunod sa'yo. Hindi ho, because of free will. Baka sila ay merong ibang preferences, meron silang ibang choices. So, nadadivert sila sa mga bagay na yon. So, hindi sila nakakasunod sa gusto mong pamantayan mula sa Panginoon. But basically, godly children are products of godly parents. Hindi mo maisasantabi yung katotohanan na kapag ang magulang ay maka-Diyos at wasto yung kanilang pangunguna at pagpapalaki sa kanilang mga anak, eventually, most likely, mas malaki ang porsyento na yung mga anak ay magiging kagaya ng kanilang maka-Diyos na magulang. When your children chose God in the process, it can be your strong influence that made them. They can now hear from God and speak for God. Yun ang pag-asa eh. Yun ang pag-asa natin. Pag yung ating mga anak ay naakay natin, na-influence natin sila ngayon ay makakapakinig na sa Diyos. At pag nakapakinig sila sa Diyos, sila na ngayon ay makapangusap sa kanilang henerasyon mula sa Diyos. So yan po, ang aking panalangin sa umagang ito na tayo ay mahimok sa ating buhay na laging makapakinig sa Diyos upang mapuno ang ating isipan at ang ating puso ng karunungan ng Diyos na siya namang maisasalin natin sa ating mga anak. Nakalimutan ko sabihin sa inyo, alam niyo ba si Eli ay may anak siya, si Hophni at Pinehas. Sila rin ay pinatay ng Diyos. Sila ay mga anak ng saserdote. Hindi na hulugan talaga na yung anak mo ay exposed sa spiritual things ay they will end up godly. Hindi ho eh, yung free will eh. Kaya with all your might, as long as your children is subjecting to you at the age of 0 from 11, kasi yung winning time nung sa Israel hanggang 11 years old eh. Hanggang nasa poder mo siya, talagang with all your might, with all the influence that you can give, gawin mo ng husto ito para yung anak mo ay makapakinig sa Diyos and he will be able to save his generation. Kasi kung sa kanyang generasyon, hindi na nangungusap ang Diyos, they have the same insecurities, they have the same doubts, they have the same fears, they have the same panic. So, but if you can do that, they can now hear from God and speak for God. Pagpalain kayo ng Panginoon at tayong manalangin sa Panginoon. Muli Ama, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan dahil hindi pa huli ang lahat na kami ay kausapin mo sa aming pagtatapat sa iyo ng aming mga kalagayan sa buhay, ng aming mga pinagdaraanan. Alam namin na makikinig ka. Hindi mo kami pababayaan sa panahon ng kadiliman at panahon ng pangamba at panahon ng kabalisahan dahil ikaw ay may magandang plano para sa amin. At ginagamit mo lahat ng ito sa iyong napakagandang layunin sa aming buhay. Isalba mo po kami, Panginoon, sa lahat ng ito. At isalba mo rin ang aming mga anak. Muli mo kami ibalik sa pagmamahal namin sa aming mga anak. At ganoon din po kayo ang manguna at magpala sa aming mga tahanan. Maraming salamat po. Patungan inyong mapagpalang kamay ang lahat ng tahanan. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, Panginoon, sa lahat ng bawat pamilya, ipatong niyo inyong makapangyarihang kamay at pagpalain ang mga pamilya sa sandaling ito. Maraming salamat po. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ng aming makapangyarihang Panginoon Hesus Kristo. Amen. God bless you all. Have a wonderful Sunday.